lalo't higit sa ating mga senior citizens, mga lolo at lola na nakasubaybay po sa ating pagdinig ngayong araw na ito. Magandang umaga. Nagagalak po tayong paunahan ng pagdinig na ito ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. And I just state for the record that consistent with the rules of the Senate, to conduct and preside this hearing in our capacity as the subcommittee chairperson. Para po ito sa ating mga senior citizens, para sa ating mga lolo at lola. Papasalamat po tayo muli at kinikilala natin ang ating mga kasamahan dito sa Senado na nagsusulong po nitong social pension for senior citizens. Ulitin ko po sila Senate President Tito Soto, Senator Grace po, Senator Sani Angara, Senator Kiko Pangilinan, Senator Nancy Binay, Senator Laila De Lima, Senator Bong Revilla, Senator Rizzo Ontiveros, and kasama rin po sa ating pagdinig ang kinatawan ng Senior Citizen Party List at Chairperson ng House Special Committee on Senior Citizens, Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Alam ko po na kung paano nyo tinrabaho ito doon sa House of Representatives, itong House Bill number 9459. Kasama po ang 108 na mga co-authors sa Kamara. Kabilang na po yung Sibak Party List and I think Akbayan, Senator Risa. 11.31% ng ating populasyon o mahigit 12 million Pilipino ang senior citizens. Isa po kada 10 Pilipino ay may edad 60 pataas. That's why the Expanded Senior Citizens Act of 2010 or RA 9994 is a precious gift to our lolos and lolas. The privileges and various government assistance given to them serve as their lifeline, especially to those who are frail, sickly, and with disability and no regular income and without pension from any government institution. 500 pesos is really very small, especially if we take into account the inflation rate from the time the social pension was introduced in 2010 that caused skyrocketing of prices, basic necessities. Pambili pa nga lang po ng maintenance medicines para sa hypertension tulad ng Losartan at Amlodipine, Norvas, ay kulang na kulang pa po ang 500 piso kada buwan. Kasama rin po natin ang NCSC dahil gusto rin natin na alamin kung dapat nga bang ilipat ang pangangasiwa ng pondo mula sa DSWD patungo sa National Commission of Senior Citizens tulad ng nakasaad sa Senate Bill number 2243. Sabi po nila, lahat tayo ay magkakaedad, kaya magkakaedad. Sa balang araw magkakaedad. Kaya kung may pagkakataong iparamdam natin ang pagmamahal sa ating mga nakakatanda, sa ating mga lolo at lola, gawin na po natin at huwag na tayong mag-aksaya ng panahon upang maipadama ang pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ating mga senior citizens. Muli, maraming salamat and may God bless us all.